I'm proud to present Captain Marcelino Mars Palatao. Dito siya ngayon sa 78th Infantry Battalion pero nagsimula siya sa DRC. And as a young officer, first phase ng kanyang career dahil kapitan na siya, dito siya sa the beautiful island of Samar. So ipapakwento ko yung naging experience niya in the hope na ma-inspire yung younger officers na mag-volunteer din, although hindi siya nag-volunteer dito sa Samar. Okay, Mars, go. Good afternoon, sir, and good afternoon, everyone. For those who are watching on their seats, those who are watching standing and looking at their phone, sir. I'm Captain Marcelino D. Palatao, the former Alpha Company Commander of 78 IB and the former platoon leader of the 82 DRC here in Samar and Leyte area. So basically, sir, before I will share my experience as a platoon leader, a brief background bago ako napunta dito, which is sabi ni sir kanina, it's hindi ko rin talaga in the first place, hindi rin ito yung isa sa first choice ko. Upon graduating in Philippine Military Academy last 2018, we immediately took our basic officer leader course in Fort Magsaysay. And after our BOLSI 2, na-deploy kami and suddenly my name listed sa listahan ng mapupunta sa 8th Infantry Division. So what I expect upon research, this division has a different climate and different type of terrains. So pag-report namin dito, I landed here in Samar area and deployed in the area of Calbiga and in the area of San Jose Debuan, Samar. So in those years, ng 2018, dun ko na-experience yung most first time ng career ko as an officer and sa personal life ko. The first time na nag-mingle ako sa mga subordinates ko. The first time na hahawak ako ng mga mas matatanda sa akin, ng iba't ibang klase ng tao and merging myself in different culture kung saan ako nasanay. And with those experiences, yun yung mga naging isa sa foundation ko to share some experiences in my platoon leader. The first time na I have my experience in combat is actually in the area of Hagbay in San Jose Debuan. Hindi ko malilimutan, although there's no specific result on my part and there's no result in both enemy and friendly forces part, but it has a spark on my life kasi dito ako na tutong umamoy ng bala, and in that part doon ako na trigger yung warrior ethos sa aking spirit, which is yung isang naging foundation ko why I volunteered to undergo the Scout Ranger regular course. Then upon graduating my Scout Ranger regular course last 2021, pagbalik ko ng Samar area, I was assigned in 82nd DRC, where kung saan halos nalibot namin yung area ng Samar and area of Leyte. And on those part, panibagong challenges na naman because we focus more on tactical leadership. What I've learned in my platoon leader years is more on front leadership. Ito po yung tinatawag natin leadership from the front, wherein the standard, risk, and decision meet at one point sa aking buhay. Risk in a way na I took risk the way my subordinates also took risk. I take decision wherein my voice is the decision point if in my real life, and setting the standard where I must set the example and ipakita ko sa kanila na alam ko kung ano yung kinocommand ko and alam ko kung ano yung ginagawa ko sa aming unit dahil alam ko ito yung nakakabuti sa amin ng aking mga subordinates. Isa-isahin nga natin yun, Mars, yung mga gano'n na
formative. Nga, sabi mo nga first time naman lahat pag ikaw ang platoon leader. Yes, sir. Isa-isahin mo nga yung ano yung mga first adjustments mo ba sa leadership nung yung nga sa dibuan pa na malalim-lalim, malayo-layo. Yes, sir. Una-una, sir, yung pakikisama sa different culture kung saan hindi ko nakasanayan, wherein the culture of our beloved Waray-Waray people dito sa Samar. And natutunan ko yung culture nila dito and na-adjust ko yung sarili ko on how to mingle with them, maging flexible and maging versatile sa pagkitungo sa kanila. And that way natuto ko kung ano yung pag-set and pag-influence sa kanila on how to be a leader, kasi ang pagkakaalam nila is officer lang yung leader, so hindi po ganun yun. Lahat po tayo pwede tayo mag-leader, even the NCO. We should be a leader and we must be a leader. In that way, may ilalabas natin yung warrior spirit sa part natin, which is yung warrior ethos sa ating sarili, sir. Nga yung yung culture muna na part of our training kasi as not only as officer pero lahat ng soldiers really is ma-appreciate yung culture ng bawat area na puntahan. So ano yung mga iba-iba na waray-waray from the north so iba yung sa north, iba dito. So ano yung mga specific mo na na mag-sample nga tayo ng mga ugali na inadyasan mo? Dito, sir, is utmost yung hospitality dito sa Samar, specifically whole of Region 8, sir. Yung wherein a simple patron or fiesta, kahit wala kang relationship sa isang tao, they will invite you. You are widely open sa kanilang tahanan regardless kung kamag-anak ka mo or hindi. Those are one of the amazing cultures na nakita ko po dito sa Samar. And yun yung pinakaunang na-observe ko pagpunta ko dito, sir. And yung hospitality nila is hindi lang basta-basta welcome lahat. Kahit sino ka man, kahit ano ka man, basta pumunta ka sa kanila, they will welcome you wide open, sir. Ganun ba? Yes. Kasi sa piyesta dito, talagang grabe, no? Yes. May sayawan na kuratsa na wala yes, sa sir. Yung kuratsa, sir, sabi nga nila, hindi ka nag-officer sa Samar kapag hindi mo naranasan yung kuratsa na sayaw, sir. And yung tradisyon niyan, sir, is ang trademark dyan sa mga na-assign dito. Unang common na topic nyo dyan is yung kuratsa na sayaw, sir. Because lahat ng platoon leaders, mostly 90% naman na-assign dito is na-experience po yan, sir. Ganun ba? Yes, sir. So first time mo ma-experience ang kuratsa? Kuratsa kasi isang dance na trademark ng Samar Leyte yan na typically more sa Samar na nga nagtatapon ng pera, di ba? Parang gano'n din, di ba? Yes, sir. Yung traditional na sayaw na dito saan nagtatapon sila ng mga sir, na nagugulat ka kasi bakit may ganun. So habang ni-explain nila, sir, it's part of their customs and tradition dito sa Samar, sir. Sa mga pagdala naman ng tao, ano yung mga initial experiences mo nung platoon leader years mo? Specifically, nasa San Jose de Buan kayo, so halos kayo yung nag-establish ng kampo doon, di ba? Yes, sir. Ikwento mo nga yung San Jose de Buan pagpasok niyo. Actually, sa San Jose de Buan, sir, I was in the Alpha company ng 87 IB before, nung na-assign ako. After sa Calviga, sir, is dumiretso kami. Company-based pa dati, sir, yung unang na-assign sa San Jose de Buan. Kami yung pinakaunang pumasok doon. And that time, sir, is pagtingin namin sa area is talaga siya. Roughly yung terrain, bukid talaga siya yung area. Every time we conducted patrol, makikita mo yung taas baba ng mga bundok dyan sa area. Then yung Mount Hurao, yung significance ng Mount Hurao sa area, kung gaano siya kaganda. And during my platoon leader years, sir, pag-deploy namin sa San Jose de Buan, I was expecting a challenge that time na, sir, because ang mga dinadala ko, sir, is ako yung pinakabata sa kanila, and at the same time sila yung pinakamaraming experience.
So, in my part, I need to enhance myself, enhance my skill, enhance my knowledge, enhance everything in me para may pakita ko sa kanila yung kung anong meron ako para yung take risk namin and yung decision making na ibibigay ko is hindi nila pagdududahan, sir. Oo, hindi, puntahan nga natin yon. Kasi nga sa normally kasi ang platoon leader, very young yan. So pag-report mo sa unit, ikaw, isa ka sa mga youngest, di ba? Kasabay mo yung mga private, ganyan yung mga age. Yung first sergeant mo, halos pwede mo ng uncle yun, tito. Di ba? Mga nasa 40 plus na. Least experienced ka, pero ikaw ang highest ranking, di ba, sa company. Yes. Paano mo binalanse yun? Kailangan mo mag-ano, sir, ng balance on your part, sa trabaho, sir, sa balance sa lahat, sir, kasi kailangan mo ipakita yung firm ng decision mo. Hindi pwede na pag-officer ka is alam niya ka mag-decide. Kasi mas lalong hindi mo madadala yung unit sa unit accomplishment, sa accomplishment ng mission nyo. So, you need to be brave. Kailangan may courage ka, kailangan may integrity ka, nadalhin sila. And para magawa mo yun, kailangan mo rin establish yung sarili mo for you para paniwalaan ka nila. Kailangan mong establish yung skills na meron ka, kailangan mong i-enhance yung knowledge na meron ka, and kailangan mong i-enhance yung the way na paano mo sila dalhin. Kasi lahat ng tao, sir, magkakaiba yan ng ugali, lahat ng tao magkakaiba ng dinaranas sa buhay, and lahat sila is pinagsama-sama sa isang unit, which is ikaw yung nag-handle. So dapat you're decisive enough to decide. Meron kang logical reason sa lahat ng bagay. Kung meron kang decision na gagawin, kailangan maintindihan nila, kailangan ma-enforce din sila, and kailangan alam nila yung mission ninyo para mapatupad ito ng maayos, sir. So, ganon talaga yun, ano? Ganon talaga yung, especially sa ganon na area, yung critical one, very critical kasi yung area noon. Galing kami doon, inakyat namin yung Mount Hurao. Pero imagine mo lang yung gaano ka mas intense nung 80s and 90s. Pero naabutan mo pa rin yung intense yung area na hindi pa welcome yung sundalo basta-basta eh. So, yun yung inadjustan mo. Yes, sir. Yes, sir. And paano mo hindi ka nag-volunteer sa Samar, pero yes, dito ka napunta, which is considered, hindi naman sa pero parang hardship assignment eh. Yes, sir. Paano mo in-adjust yung sarili mo? Upon pag-deploy dito, sir, is after how many days is mindset ko na yung sarili ko kung ano yung talaga yung maabutan. Nagtanong-tanong ko sa mga dating na-assign dito. And syempre, yung nandyan na pwede ko mapagtulungan is yung mga senior officers sa batalyon. Para alam ko na yung expect ko dito sa unit, na ganito yung climate, na ganito yung klase ng terrain. Kaya that time, sir, when we merged in the areas ng MCSP kami, sir, sa mga areas ng San Jose de Buan that time, na deploy ako sa may area ng Hagbay. Diyan, actually, di ko talaga maintindihan dati yung MCSP na trabaho. So, kailangan kong alamin, kailangan kong mag-exert ng extra effort. Ang pinakauna kong tatanungin dyan, yung most senior NCO na kasama ko, and other senior NCOs ng ibang kumpanya na batalyon namin, mga nasa batalyon, mga first sergeant, mga sergeant major. So, yun yung una kong tinanungan. Kasi sila yung nandyan, sir, na pinakaunang mag-guide na nandyan sa unit namin, sir. And sila yung pinakaunang malalapitan ko dyan, sir. So yun, ang platoon leader days. Yes, sir. Ngayon dito ka na pumunta, 78. Yes, sir. After the DLC, sir, 78, ay binapa ko 78 IB days na yes, tayo. So, nalipat ako sa 78 IB, sir, first 2023, January 2023. So, under the leadership of Lieutenant Colonel Alan Tria that time, sir. And the current situation in the area of 78 IB, sir, covering the area of Eastern Samar that time. And
the current situation in the area of Eastern Samar is they are confronting the Apoy platoon of SRC Arctic, which consists of almost more or less 47 personalities that time, sir. Nung ganun kadami pa. Yes, sir. Sige. So, 2023. So, diba, itatagalog ko, sige, pag Tagalog, pure Tagalog tayo. Yung confronting, kung naririnig nyo, sa mga batalyon, yun yung hinaharap nila na, na kalaban. So, normally, Yes, ang term namin sa military, yung confronted enemy. Yan. So, mga definition of terms. So, sige, tuloy tayo. Yes, sir. And that time, sir, pagka-assign ko 78 IB, dumiretso ako sa Charlie Company that time. Una akong nag-company commander, sir, covering the area of Borongan and Sulat hanggang San Julian that time, sir. So, during my stint as a Charlie Company commander, sir, continuous yung effort namin dito sa part ng Eastern Samar, especially sa Borongan. And August 2023, we have accomplished na makapag-mass surrender dito sa part ng San Andres, Borongan City, which is naging active dito yung participation ng local chief executives kasi nadala namin sila sa liblib na area and nakita sila ng mga tao doon sa area, sir. So yung mere presence nila, sir, yung isa sa tumulong sa amin, sir, para mapababa yung ibang mga personalities, sir, and maka-declare na ma-surrender that time, sir. Sige nga, yan ang mga ilatag mo nga yung Borongan situation pagdating nyo. So yung So, Borongan is Eastern Samar, ayan. So, para mas maintindihan nyo, yan yung bayan ni Naboy Abunda. Yung sister niya, yung dating mayor dyan. Yan. Yes. Yes, sir. Dito sa Borongan, sir, nung pagdating namin, yun nga, sir, kinoconfirm namin yung Apoy platoon. And pagka third quarter, pag sapit ng first quarter ng 2024, sir, dito na, sir, habang ongoing aming combat operation dito sa area ng Eastern Samar is we encountered or confronted that namin, sir, yung Apoy platoon. Na-encounter namin sila dito sa part ng Borongan, Eastern Samar. Na-neutralize namin yung kanilang front secretary during that time. And during the execution that time, sir, is hindi madali kasi yung terrain is masyadong malalim. Lack of communication that time. Pero buti na lang, sir, na kapag decide tayo na prior ng execution is naka-deploy agad tayo ng relay sa taas. Pakidetalye mo nga, pakidetalye mo mismo yung sobrang detalya para mas maintindihan. Prior ng deployment namin that time, sir, we received information from a local populace sa concerned area natin. And nung pag LD namin, sir, may hawak po akong isang platoon. And pag deploy po namin sa area, pag LD po namin, is na masyado pa akong malayo sa sa kalsada, sir. So habang nag-LD kami, nakikita ko na yung klase ng terrain, yung situation na meron kasi yung tinutungo namin na lugar, sir, is pababa. So anticipating sa mga next na mangyayari is ang ginawa po namin, sir, yung platoon ko, nag-iwan ako ng isang squad sa isang mataas na peak na portion ng remote areas sa Eastern Samar kasi na-anticipate ko na malalim yung pupuntahan namin para magkaroon ng relay. So during that time, sir, nag-iwan ako ng isang squad sa may isang mataas na peak sa mga remote areas ng Eastern Samar, and pagbaba namin, ang dala ko na lang that time, sir, is platoon reduced. Kasi nabawasan ako ng squad, so kailangan namin mas maging alerto kasi nabawasan ako ng dalang tao. And we need to execute as early as possible para hindi kami ma-detect sa area. So pagkaroon ng armed engagement that time, nagkaroon ng almost ilang minutes na palitan ng putok. Na-neutralize namin, na-identify namin na-neutralize namin yung front secretary ng SRC Sesame that time. But one of my subordinates is na-wounded sa kanyang left knee. So,
tinawag agad namin sa relay para ipaabot sa batalyon. Doon ko na pagtanto na tama yung nagawa kondisyon kasi wala pang ilang oras, dumating na agad yung chopper para mai-rescue yung kasama ko. So na pigilan namin yung loss of blood niya, na agapan namin ng maayos yung wounded niya. Binuhat lang namin siya papuntang LZ and then nakuha na siya ng chopper, sir. And then nag-continue current mission na kami that time, sir. So ganun lang kabilis. 1 minute lang putukan? Hindi, sir. Umabot din siya ng more than 10 minutes, sir. O kasi, Kasi ganito kailangan dito. namin din i-extract yung wounded namin. Kasi dito mabilisan yung labanan dito na Yes, sir. ganun na kasi tatakbo agad yung kalaban eh. Ano mo nga yung enemy tactics dito? Yung ganun, anong ginamit nila na tactics sa inyo? Yung during that time, mostly, ang enemy tactics dito sa area ng Eastern Samar is yung pag-tambay nila sa mga malapit sa tubigan and yung pag-utilize nila sa oras ng tanghalian and kung anong oras sila kumakain. So yun yung tinake advantage namin that time. Hindi pa kami kumain ng tanghali that time, sir. Maximize namin siya for movement. Kasi alam namin, sir, na merong laman yung area. Kaya tinake advantage namin yung na mag-move during that time kasi alam namin na ganung oras kumakain yung kalaban, sir. Kaya nung na-hit namin sila, nawala yung pagod, so kailangan maging alerto. Yung decision, kailangan nandyan yung boses natin as a decision point in that situation, sir, para mabuhayan yung subordinates natin, sir, and kailangan namin i-extract, ilagay sa safety yung wounded namin that time, sir, para maagapan siya ng tactical casualty care agad, sir. So after that, sir, nung naagapan, suppress fire muna kami para ma-securityhan siya and in-exit namin siya and then nirelay namin agad para mabigyan ng sir, masundo ng makas-evac, sir. Kasi ang priority natin kuminsan talagang ma-extricate muna ang wounded natin na of course kuminsan yung patay equal priority dapat pero talagang yung wounded yung para mabuhay pa di ba? Yes. Anong naranasan, anong experience mo doon sa na siyempre ang laki nung natumba niyo, ang laking tao dito sa mundo dito. Ano ba ibig sabihin ng leader dito ng isang NPA kung natumba mo siya? Kasi hindi lang siya normal na tao. Pero sa mundo ng Eastern Samar, nung natumba nyo yung leader nila, anong nangyari? Actually, nung na-neutralize natin yung front secretary nila, yung leader nila is humina na yung command and control ng SRC Sesame that time. That time, sir, is sunod-sunod na rin yung nangyaring surrender kasi wala nang nagda-direct sa kanila. And the same year ng 2024 is na-neutralize din namin through surrender yung pumalit sa kanya na front secretary, sir. So, napakalaki ng epekto nun, sir, kasi in almost 1 year from naiwan na lang, sir, na kino-confront ng unit that time is umabot na lang sa 7, sir. Ganon, from 40, Yes, sir. 7, sir. Ilan doon yung 47 less 7 is 33. So, i-account nga natin 33. Ilan doon yung napatay nyo? 47. From 47, sir, naging 7 na lang po lahat. Ano? From 47, naging 7 na lang Naging po 7. siya. So, yung 40. I-account ka natin paano nyo na-neutralize yung 40 na yun. It is a, sir, collective effort ng unit, sir, ng 78. Merong isa, sir, yung sa interview nyo mamaya, sir, na isa. Merong isa, sir. Tapos may na-captured sa encounter na isa. Front secretary, sir, na non-neutralized encounter, and then after that isang squad leader, sir. After nung front secretary, yung squad leader na neutralized din namin, sir, sa area ng General MacArthur, and then after that, sir, nag-surrender na yung next na front secretary, sir, and then tuloy-tuloy na, sir, together with high caliber firearms, sir, nag-surrender siya ng 11 that time, and pagdating ng first quarter 2025,
is naging 7 na lang siya lahat, sir. Okay, ah. So yun po yung ano sir, yung significant na na-accomplish ng unit during that time po, sir. Na para sa'yo, bilang isang staff officer dito ngayon sa 78 and dating company commander, gaano kahalaga yun yung na-dismantle nyo? So, definition of terms, pag sinabi na dismantle kasi, may organo kasi yung ano, may party, may composition kasi yung, and may strength yung NPA sa bawat area. So, pag na-dismantle mo, ibig sabihin, either na-neutralize mo, mainly na-neutralize mo lahat sila, either killing or surrender. Ano yung happiness mo nung ma-dismantle nyo yung isang guerrilla front na yan? Isang fulfillment sa akin yun, sir. Although sa unit namin, sir, is nakailang dismantle na sila ng, ano, sir, ng confronted enemy. Pero that time, yan yung first na may participation ako, sir. Which is very fulfilling, sir. And kasi alam namin, sir, na hindi lang kami makikinabang. To compare the Eastern Samar before and to compare the Eastern Samar now, sir, is napakalaki ng pagbabago. Yung flow of yung nangyayari ngayon doon is ibang-iba na, sir. Yung development, umaayos na, which is very fulfilling as sa part namin kasi yung purpose namin doon sa area is nakakamit po namin and nabibigyan namin ng proper security yung area, sir. And na-appreciate din kami, sir, ng LGUs dyan sa area kaya tuwang-tuwa rin kami, sir, kasi nakikita namin yung ano ng appreciation ng mga tao doon sa area, sir, doon sa effort na ginawa namin, hindi lang kami kundi sa pagtulungan ng mga ibang civilians sa area. So it's very fulfilling on our part na ganun yung nangyari, sir, kaya masayang-masaya kami that time and shinare namin yung happiness namin sa mga bawat estehanon doon sa area. Gumanda ba yung, naging stronger ba yung support ng LGU sa inyo after that encounter? Yes. Actually, sir, naging strong yung campaign namin dahil sa support ng LGU sa amin, sir. Kasi full of nation approach tayo, sir, sa support ng LGU at sa support ng mga local population, sir, is na-achieve natin yung mission natin sa area, na-achieve natin yung development sa area, and both of us, sir, yung mga local population at yung 78 IB, sir, is alam niyo, sir, yung mga local population, sila yung number 1 na nakinabang, sir. Ngayon, 2026, so meron pa natitira. Anong hope mo na, yun nga, ang ganda nitong area sa likod mo. So, nandito yung, ikwento mo nga muna kung nasaan tayo, Mars. Actually, sir, dito tayo ngayon sa Northern Samar, sir, dito sa Pacific, natawag nilang Pacific Towns, covering the area of Palapag, Mapanas, and Gamay, sir. And the current area of operation ngayon ng 78 IB, sir, from Eastern Samar is the area of Palapag, Mapanas, Gamay, Katlawang, and 21 barangays of Patubig, sir. And then ito, yun nga, Pacific Towns ang tawag Pacific dito Towns, kasi yes. talagang facing the Pacific. Pero medyo malayo lang, pero ang ganda ng lugar. Pero mas maganda kung ma-peaceful na, di ba? Para Yes, sir. magdagsaan yung tao dito. And in fact, si Blue Lagoon, very prominent tourist Yes, sir, attraction prominent dito. tourist. Yes, sir, ito yung isa sa mga prominent tourist attraction po dito sa... Dito, yun o, si Blue Lagoon. Yung likod ng bundok na yan. Yun. Andun si Blue Lagoon. Na one of the dividends of peace kasi, na katulad ni ginagawa ni na Captain Palatao is to make sure na attractive yung isang lugar na puntahan ng mga tao and mag-invest yung tao dahil peaceful na. And nagawa nyo yun sa Borongan, di ba? Yes, sir. Ayaw na nga kayong pakawalan doon, di ba? Parang sabi nila, kung pwede hindi na lang aalis yung 78 doon. Yun yung ano. Pero dito, bago pa kayo, you're still earning yung respect ng everyone na hopefully maklear nyo rin to na maayos. Tama Yes, ba? sir. Yes, sir. We hope the same dito sa area ng Northern Samar, sir.
Actually, sir, kung ano yung na-achieve natin sa Eastern Samar, sir, gusto namin na ganun din yung ma-achieve natin dito, sir. Dito sa area ng Katubig, Laoang, Palapag, Mapanas, and Gamay, sir. And hindi lang kasi namin magawa ito na kami lang. So, kailangan natin mag-exert ng effort, sir, para magkaroon tayo ng united effort para ma-achieve din natin yung peaceful na area dito, sir. Kasi nakaya nga sa ibang lugar, sir. So, syempre, kayang-kaya rin natin dito sa area ng Northern Samar. Nice one.